Isang mainit na yakap sa inyong mga puso mula dito sa Kwentong Puso. Sa bawat pamilya, mayroong isang ilaw na hindi kailanman nauubusan ng langis, ang puso ng isang ina. At para kay Elena Ramirez, ang ilaw na yon ay buong-buo niyang ibinuhos para sa kaisa-isa niyang anak na si Marco. Ibinigay niya ang lahat, isinakripisyo ang sariling pangarap. Pero paano kung ang mismong kamay na inalagaan mo ang siyang magiging dahilan ng iyong pinakamatinding pagguho? Ang trahedya ni Elena ay hindi magsisimula sa isang sigaw o sa isang malakas na sampal, kundi sa isang pirasong papel at sa malamig na tunog ng isang ballpen na iniaabot sa kanya. Ma, pirmahan niyo to. Inabot ni Marco ang isang folder at isang ballpen sa kanyang ina. Nakatayo sila sa gitna ng maliit nilang sala, ang lugar kung saan niya tinuruan si Marco maglakad, magbasa at mangarap. Nanginginig ang kamay ni Elena nang kunin ang mga ito. Ano to, anak? Hindi tumingin si Marco sa kanyang mga mata. Ang mga tingin niya'y nakapako sa sahig. Deed of sale. Ibebenta na natin ang bahay. Parang nabasag ang buong paligid. Huminto sa pag-ikot ang mundo ni Elena. Ang bawat salita ay parang bubong na tumutusok sa kanyang dibdib. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nabitawan niya ang ballpen. Ang bahay na ito, ang bawat pader nito ay saksi sa kanyang mga puyat at pagod. Ang sahod niya bilang isang nurse, halos walang natitira para sa sarili. Para lang mapagtapos si Marco sa pagkainhinyero. Ang bahay na ito ang tanging alaala na naiwan sa kanya ng yumaong asawa. Anak, tahanan natin to. Halos pabulong na sabi ni Elena. Ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Dito ka lumaki. Ang mga alaala natin. Kailangan natin ng pera, ma, para sa future. Mabilis na sagot ni Marco. Tila may inuulit lang na linya. Isang boses ng babae ang narinig niya mula sa telepono ni Marco na nakapatong sa mesa. Mahina, pero sapat na para marinig niya. Gawin mo na, Marco. It's for our future. Si Isabel, hinawakan ni Elena ang braso ng anak, isang pagmamakaawa. Marco, wag mong gawin to sa akin, sa atin. Pamilya tayo. Pero tinabig ni Marco ang kanyang kamay. Dahan-dahan, ngunit may bigat na kasing lamig ng yelo. Pasensya na, ma. Pero kailangan. Kinuha niya ang isang bag na nakahanda na sa tabi ng pinto. Isang maliit na bag na naglalaman ng ilang pirasong damit ni Elena. Inabot niya ito sa ina. Umalis na po kayo. Tumigil ang oras. Ang hiling na yon ay mas masakit pa sa isang sampal. Ang sarili niyang anak, ang buhay niya, ay itinataboy siya. Sa labas, biglang bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. At sa harap mismo ng kanyang mga mata, isinara ni Marco ang pinto. Ang malakas na kalabog nito ay parang isang putok ng baril na pumatay sa lahat ng natitira niyang pag-asa. Naiwan si Elena sa labas. Yakap-yakap ang maliit na bag ng damit, habang ang malakas na buhos ng ulan ay nakikisabay sa walang tigil na agos ng kanyang mga luha. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay paulit-ulit na umaling-awngaw sa isip ni Elena. Mas malakas pa sa bawat kulog na dumadagundong sa kalangitan. Walang direksyon ang kanyang mga paa. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila hinihila pababa ng putik at ng sarili niyang pighati. Basa na ang kanyang damit, nanunuot ang lamig hanggang sa kanyang mga buto. Pero manhid na siya. Wala na siyang maramdaman, kundi ang isang malaking puwang sa kanyang dibdib. Isang sugat na iniwan ng pagtataksil ng sariling anak. Ang mga ilaw ng poste ay naglalaro sa kanyang paningin, na puno ng luha, tila mga bituing nalulusaw sa kalangitan. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na naglalakad. Isang kanto, dalawang kanto, lahat ay pare-pareho lang. Isang mundong biglang naging dayuhan sa kanya.
Hanggang sa isang pamilyar na amoy ang humila sa kanya. Amoy ng mainit na sabaw at sinaing. Isang liwanag mula sa isang maliit na karinderya, ang tanging ilaw sa madilim na kalye. Sa pagod at panghihina, bumigay ang kanyang mga tuhod. Bago pa man lamunin ng dilim ang kanyang paningin, nabasa niya ang signboard na kupas na Karinderya ni Aling Lydia. Pagkatapos, lahat ay naging itim. Elena, Diyos ko Elena, anong nangyari sa'yo? Isang mainit na kamay ang yumuyugyog sa kanyang balikat. Dahan-dahan, iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa isang maliit na papag sa loob ng kusina ng karinderya. Ang amoy ng bawang at luya ay pumuno sa hangin. Si Aling Lydia, ang matanda nilang kapitbahay na may-ari ng kainan, ay nakatayo sa tabi niya. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Hija, buti na lang at papalabas na ako para magtapon ng basura, sabi ni Aling Lydia habang inaabutan siya ng isang basong tubig. Halos hindi na kita nakilala. Basang-basa ka sa ulan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Elena. Sinubukan niyang magsalita, pero tanging isang hikbi lang ang kumawala. Hindi na nagtanong pa si Aling Lydia. Kinuha niya ang isang mangkok. Sinalinan ito ng mainit na arroz caldo mula sa kaldero. Inilapag niya ito sa harap ni Elena kasama ng isang maliit na platito ng patis at kalamansi. Kumain ka muna, mahinahong sabi ng matanda. Ang mga problema, mas madaling harapin kapag mainit ang tiyan. Nanginginig ang kamay ni Elena habang hawak ang kutsara. Sa unang subo, ang init ng lugaw ay tila gumapang sa kanyang nanlalamig na katawan, isang maliit na kislap ng ginhawa sa gitna ng kanyang pagkawasak. Doon, tuluyan nang bumuhos ang kanyang mga luha. Kinagabihan, sa maliit na bodega na ginawang pansamantalang silid para sa kanya ni Aling Lydia, binuksan ni Elena ang nag-iisa niyang bag. Inilabas niya ang ilang pirasong damit at ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon ng kanilang mga alaala. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Nasa loob ang mga lumang litrato, ang kasal nila ng kanyang asawa, ang unang kaarawan ni Marco, ang pagtatapos nito sa kolehiyo. Bawat isang litrato ay isang patak ng kaligayahan na ngayon ay parang lason na sumusunog sa kanyang puso. Sa ilalim ng mga litrato, may isang makapal na folder. Kinuha niya ito. Ito ang mga papeles tungkol sa aksidente sa construction site na kumitil sa buhay ng kanyang asawa. Maraming taon na ang nakalipas. Habang isa-isa niyang binabasa ang mga dokumento, isang malaking pulang selyo sa pinakaunang pahina ang pumukaw sa kanyang pansin. 2 salita lang ang nakatatak dito. Malinaw at brutal. Claim denied. Kinaumagahan, natagpuan ni Aling Lydia si Elena sa kusina, nakatulala sa folder na nakabukas sa ibabaw ng mesa. Ang pulang tatak na claim denied ay tila isang sariwang sugat. Alam mo, Elena, simula ni Aling Lydia habang nagtitimpla ng kape, ang asawa kong pumanaw, palagi niyang sinasabi sa akin, hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo, pero ang laban para sa tama, hindi dapat sinusukuan. Itinuro niya ang folder. May laban pa dyan, Elena. Kailangan mo lang ng tamang kakampi. Pero paano, Aling Lydia? Wala akong pera. Wala akong alam sa batas. Sagot ni Elena. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ang hiya ay tila isang pader na humaharang sa kanya. Isang biyuda, pinalayas ng sariling anak, at ngayon ay hihingi ng tulong. May mga libreng abogado ang gobyerno sa Public Attorney's Office. Giit ni Aling Lydia. Walang masama sa paghingi ng tulong. Ang masama, yung hinahayaan mong tapakan ka na lang. Sa pag-uudyok ni Aling Lydia, kinain ni Elena ang kanyang hiya. Kinabukasan, suot ang pinakamatinong damit na nadala niya. Nagtungo siya sa isang mataas na gusali sa syudad. Ang bawat tao na nakakasalubong niya
ay tila hinuhusgahan siya. Niyakap niya ng mahigpit ang luma niyang bag na para bang iyon ang tanging kakampi niya sa lugar na iyon. Ang opisina ay maliit at siksikan. Tambak ang mga folder. Ang hangin ay amoy lumang papel at murang kape. Pagkatapos ng halos 2 oras na paghihintay, isang pangalan ang tinawag, Elena Ramirez. Pinapasok siya sa isang maliit na cubicle. Sa likod ng mesa ay isang binatang abogado. Mukhang pagod, pero may matalas na mga mata. Sa nameplate sa kanyang mesa nakasulat, Attorney David Reyes. Mrs. Ramirez, bati nito, professional, pero walang bahid ng emosyon. Ano po ang maipaglilingkod ko? Nanginginig ang mga kamay ni Elena nang ilapag ang folder sa mesa. Tungkol po ito sa asawa ko, attorney, sa aksidente niya. Sinuri ni Attorney David ang mga papeles. Mabilis lang. Sanay na ang kanyang mga mata sa mga ganitong kaso. Mrs., with all due respect, case closed na po ito. Matagal na. The company was cleared of any negligence based on witness testimonies. Sabi niya, handa nang ibalik ang folder. Pero hindi po totoo yon. Mahinang giit ni Elena, isang biglaang tapang ang umusbong sa kanya. Kilala ko ang asawa ko. Maingat siyang tao. Hindi niya pababayaan ang sarili niya. May nakita marahil si Attorney David sa mga mata ni Elena. Isang determinasyon na hindi nabibili. Kinuha niya ulit ang folder at sinuri itong muli. Mas mabagal ngayon. Huminto siya sa isang pahina. Isang sinumpaang salaysay mula sa isang kapwa construction worker. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Mrs. Ramirez, tanong ng abogado. Ang boses niya ay nagbago. Mas seryoso na ngayon. Bago po ang batas. Gusto kong marinig ang kwento ng asawa ninyo bilang isang tao. Sino po siya? Nagulat si Elena sa tanong. Sa unang pagkakataon, may nagtanong tungkol sa kanyang asawa, hindi sa kanyang kaso. Si Roberto. Nagsimula si Elena. Ang luha ay muling namumuo. Simple lang siyang tao, attorney, pero siya ang pinakamatapat na taong kilala ko. Nangako siyang bibilhan ng bike si Marco sa kaarawan nito. Kaya nag-overtime siya nung araw na yon. Hindi siya pabaya. Tumango si Attorney David. Ibinalik niya ang tingin sa papeles. May mali dito, sabi niya sa sarili, bago tumingin ng diretso kay Elena. Ang statement ng witness, masyadong perpekto, masyadong malinis, at may isang detalye dito na hindi tumutugma sa official site report. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Tinikom ni Attorney David ang folder. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang mukha. Okay, Mrs. Ramirez, tatanggapin ko ang kaso nyo. Pro bono, walang bayad, sabi niya. Hindi makapaniwala si Elena. Pero, dagdag ng abogado at ang kanyang mga mata ay tila bumabasa sa kaluluwa ni Elena. Kailangan niyong malaman, lalabanan natin ang isang higanting kumpanya. Handa po ba kayo sa maaaring mangyari? Ibang-iba na ang itsura ng bahay. Ang dating pintura na kulay krema na pinili pa ni Elena dahil nagbibigay ito ng pakiramdam na mainit at masaya, ay napalitan na ng malamig na kulay abo. Ang mga lumang muebles na gawa sa naran na minanapa sa mga magulang ni Elena ay wala na. Sa halip, mga sofa na gawa sa itim na katad at mga mesang salamin ang nakatayo sa sala. It's a necessary upgrade, baby, sabi ni Isabel habang ipinupulupot ang mga braso sa leeg ni Marco. Para maging presentable sa mga future business partners natin, sinubukan ni Marco na ngumiti. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang lahat ng ito. Ito ang bagong buhay. Isang mas magandang buhay. Pero sa tuwing titingin siya sa paligid, may kung anong kumikirot sa kanyang puso. Ang bahay ay naging isang showroom. Maganda pero walang kaluluwa, walang init. Naisip ko lang, kumusta na kaya si Mama? Tanong ni Marco isang gabi. Hindi niya napigilan ang sarili. Humigpit ang yakap ni Isabel. Isang yakap na hindi nagpapatahan,
kundi nagpapatigil. Marco, baby, we have to look forward. Practical lang tayo. This is for her too, in the long run. Pag successful na tayo, we can give her an even better life, di ba? Tumango na lang si Marco, pero ang salitang practical ay parang isang gaspang sa kanyang lalamunan. Isang gabi, nagluto si Isabel ng steak. Mamahalin. Isang bagay na hindi nila halos natitikman noon. Habang inihahain niya ang pagkain, kumuha si Marco ng isang serving. Automatikong inilagay niya ang pinakamalambot na hiwa sa isang maliit na platito sa gilid. At doon, bigla siyang natigilan. Ang kanyang kamay ay nanigas sa ere. Ang platitong yun, palagi niya yung ginagawa para sa kanyang ina. Tinitiyak niyang ang pinakamasarap na parte ng ulam ay laging para kay Elena. Isang maliit na paraan ng pasasalamat na naging ugali na niya. Naramdaman niya ang pagbara sa kanyang lalamunan. Ang steak sa harap niya ay biglang nawalan ng lasa. "What's wrong, baby?" tanong ni Isabel. Napansin ang kanyang pagtigil. "Wala. May naalala lang ako." Mabilis niyang sagot at inilipat ang hiwa ng steak sa sarili niyang plato. Kinagabihan, habang umiinom siya ng tubig sa kusina, narinig niya si Isabel na may kausap sa telepono sa may hardin. Ang boses nito, na palaging malambing sa kanya, ay ngayon ay matigas at puno ng iritasyon. "Sinabi ko nang maghintay ka. Malapit na. Huwag mo akong i-pressure." Narinig niyang sabi ni Isabel. "Babayaran ko lahat ng utang ko. Bigyan mo lang ako ng hanggang sa susunod na buwan. May deadline ako." Utang? Deadline? Sino ang kausap niya? Pagbalik ni Isabel sa loob, ang mukha nito ay kalmado na ulit, na para bang walang nangyari. Ngumiti ito nang matamis kay Marco. "Baby, I have a brilliant idea," masayang sabi nito. "Para mas mapabilis ang business plan ko, para sa future natin, ibenta na natin ang bahay." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marco. Napatingin siya sa babaeng kaharap niya, na para bang ngayon lang niya ito tunay na nakita. "Ano?" tanong niya, hindi makapaniwala. "Akala ko ba? Para sa atin ito? Para sa future natin?" Ang courtroom ay malamig at malawak, malayong malayo sa init ng kusina ni Aling Lydia. Bawat tunog ay may alingaw-ngaw. Ang pag-ubo ng isang tao sa likod, ang kaluskos ng mga papel, ang mabibigat na yabag ng mga abogado. Nakaupo si Elena sa tabi ni Attorney David. Ang mga kamay niya ay magkadikit sa ibabaw ng kanyang kandungan, nanlalamig. Sa kabilang panig, tila isang hukbo ang mga abogado ng korporasyon. Lahat ay nakasuot ng mamahaling barong at may dalang mga leather briefcase. Ang kanilang pinuno, isang matandang abogado na nagngangalang Attorney Mendoza, ay may mga matang kasing talas ng agila. "Maging matatag po kayo, Mrs. Elena," bulong ni Attorney David. "Susubukan nilang sirain hindi lang ang kaso, kundi pati kayo." Nagsimula ang hearing. Agad na tumayo si Attorney Mendoza. Ang boses niya ay kalmado, pero may bigat. Bawat salita ay tila isang balang nakatutok sa kanila. "Your Honor," simulan niya, "we are here to waste the court's time with a case that was settled years ago. The records are clear. The company provided all safety measures. The death of Mr. Roberto Ramirez, while tragic, was a result of his own oversight." Naramdaman ni Elena na tila umakyat lahat ng dugo sa kanyang ulo. Oversight? Pagpapabaya? Sunod-sunod ang mga tanong ni Attorney Mendoza na ibinato kay Elena. Hindi ito pasigaw, ngunit mas masakit. "Mrs. Ramirez, hindi po ba't may mga pagkakautang ang inyong pamilya noong mga panahong yon? Hindi po ba't kailangan niyang kumuha ng maraming overtime para lang makaraos kayo?" Ayon sa report, may mga senyales ng matinding pagod ang inyong asawa. Hindi po ba't ang sobrang pagod ay nagre-resulta sa pagiging pabaya? Bawat tanong ay isang patibong. Bawat sagot ni Elena ay pilit nilang binabaluktot.
Naramdaman niyang lumiliit siya sa kanyang kinauupuan. Nanginginig ang kanyang boses. Napatingin siya kay Attorney David na nagbigay lang ng isang bahagyang tango, isang paalala na manatiling matatag. The company has records showing Mr. Ramirez was given multiple warnings about safety protocols. Pagpapatuloy ni Attorney Mendoza habang inilalapag ang isang folder sa mesa ng hukom. Maybe he was just in a hurry to go home, too tired to double-check. Doon, hindi na napigilan ni Elena. Isang biglaang katahimikan ang bumalot sa kanyang puso. Nawala ang kanyang takot, nawala ang kanyang hiya. Ang natira ay ang alaala ng kanyang asawa. Tumayo siya. Lahat ay napatingin sa kanya. Attorney, sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit buo at hindi nanginginig. Maaring mahirap lang kami, maaring pagod ang asawa ko sa katatrabaho para sa amin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Attorney Mendoza. Ang asawa ko ay isang marangal na tao at iyon ang katotohanang hindi kayang bilhin ng pera ninyo. Isang sandaling katahimikan, pati ang hukom ay tila natigilan, ngunit ang batas ay batas. While this court appreciates the conviction of the widow, sabi ng hukom, ang boses ay walang emosyon. The fact remains that you have not presented any new evidence. Mabilis na sumingit si Attorney Mendoza. Your Honor, we move to dismiss this case with prejudice. Attorney David, tanong ng hukom. We are in the process of locating a key witness, Your Honor. We ask for more time. Mabilis na sagot ni David. Pumukpok ang hukom ng kanyang gavel. Ang tunog ay pinal at mabigat. This court will grant one final hearing 1 month from now. Should you fail to present new evidence or a new witness by then, this case will be dismissed permanently. Anong sabi mo? Ibebenta? Ang tanong ni Marco ay halos isang pabulong na sigaw. Ang kalmadong nangiti sa mukha ni Isabel ay hindi nagbago, na lalong nagpagulo sa isip niya. It's the most practical thing to do, baby, paliwanag ni Isabel. Hinahaplos ang braso ni Marco na para bang nagpapakalma ng isang hayop na nasusugatan. This house is just an asset. Ang pera na makukuha natin, yun ang gagamitin nating puhunan, investment para sa atin. Hindi ito basta-basta asset, Isabel. Tahanan to. Dito. Dito lumaki ako. Puno to ng alaala ni Mama. Giit ni Marco, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at guilt. Biglang nagbago ang anyo ni Isabel. Nawala ang matamis na ngangiti. Sa halip napalitan ito ng isang itsurang nasasaktan. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Alaala? Tanong niya. Ang boses ay basag. Marco, akala ko ba partner tayo sa pagbuo ng sarili nating future? Ng sarili nating mga alaala? Hindi nakasagot si Marco. Doon, nagsimulang tumulo ang mga luha ni Isabel. Hindi ito isang hagulgol, kundi isang tahimik na pag-iyak na tila mas mabigat pa. Alam mo ba kung anong alaala ang meron ako sa bahay na kinalakihan ko? Sabi niya, pinupunasan ng kanyang pisngi. Ang alaala ng nanay ko na umiiyak gabi-gabi dahil wala kaming pambayad sa upa. Ang alaala na pinagsasarhan kami ng pinto ng tindahan dahil sa dami ng utang namin. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Malamig. Isang beses, nakita ko siyang namamalimos sa palengke para lang may makain kami. Ang hiya. Ang sakit. Marco, yun ang mga alaala ko at isinumpa ko sa sarili ko na hinding-hindi ko hahayaang maranasan ulit yon. Hinding-hindi ko hahayaang maranasan mo yon. Ang bawat salita ay isang punyal na tumama sa puso ni Marco. Ang galit niya ay unti-unting natunaw, napalitan ng awa at isang matinding pakiramdam ng pagkakasala. Siya ba ang nagpaiyak dito? Gusto niyang maniwala, gusto niyang yakapin ito at sabihing naiintindihan niya. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, isang boses ang bumulong.
Ang boses ng kanyang ina mula sa isang pag-uusap nila noon. Anak, ang tunay na luha, hindi namimili ng manonood. Iwinaksin niya ang alaala. Yumakap siya kay Isabel. Shhh! Tama na. Pasensya na. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga gamit sa isang lumang aparador na hindi pa nila nagagalaw, sinabi ni Isabel, "Itapon mo na lahat yan, baby. Mga luma lang ni tita." Sa loob ng aparador, sa pinakailalim, may isang maliit na kahon ng sapatos. Ang kahon na inilalagay ni Elena ng mga bagay na mahalaga sa kanya. Akala ni Marco ay naisama na ito sa mga gamit na dinala ng ina. Bubuksan na sana niya para itapon ang laman ng may isang bagay na nahulog mula sa ilalim. Isang resibo mula sa isang sanglaan. Pinulot niya ito. Ang pangalan sa resibo, Elena Ramirez, ang isinangla, isang pares na gintong sing-sing wedding ring. Pero hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang petsa sa resibo, 2 araw pagkatapos nilang makuha ang bahay. Araw at gabi, halos hindi natutulog si Attorney David. Paulit-ulit niyang binabalikan ang bawat pahina ng lumang kaso. Naghahanap ng kahit isang maliit na hibla ng pag-asa. At sa wakas, sa isang lumang police report na halos hindi na mabasa, may nakita siya. Isang pangalan ng kamag-anak ng witness na nakatira sa probinsya ng Laguna. Isang maliit na sinulid, pero sapat na. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, sakay ng isang umuugang bus, tinahak ni Elena at Attorney David ang daan papuntang Laguna. Ang biyahe ay mahaba at maalikabok. Habang papalayo sila sa syudad, papalayo rin sila sa gulo. Pero papalapit sa isang katotohanang maaaring maging susi sa lahat. Natagpuan nila ang address sa isang maliit na baryo. Isang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero na papaligiran ng mga manok at naglalarong bata. Kumatok sila sa pinto. Isang lalaking payat, sunog sa araw, at may mga matang laging tila nag-aalala ang nagbukas. "Mang Nestor?" tanong ni Attorney David. Ang lalaki ay natigilan. Ang pagkakilala sa kanyang pangalan ay tila isang multo mula sa nakaraan. Tumingin siya sa kanilang mga damit, sa folder na dala ni David at agad na namutla. "Wala na akong alam dyan," mabilis niyang sabi, at akmang isasara ang pinto. "Sandali lang po, Mang Nestor." Pigil ni Attorney David, ipinasok ang kanyang paa sa siwang. "Kailangan lang po naming magtanong tungkol sa aksidente sa CGS Construction. Matagal na yon. Pamilyadong tao ako. Ayoko ng gulo," sabi ni Mang Nestor. Ang boses ay nanginginig sa takot. Mula sa likod niya, sumilip ang isang babae, ang kanyang asawa, na may hawak na sanggol. Ang mga mata nito ay puno rin ng pangamba. Sinubukan ni Attorney David na ipaliwanag ang batas, ang kanilang mga karapatan, ang kahalagahan ng kanyang testimonya. Pero si Mang Nestor ay tila isang pader na hindi matinag. Ang takot ay mas malakas kaysa sa anumang pangako ng batas. Nang makita ni Elena ang pagod sa mukha ni Attorney David at ang takot sa mga mata ni Mang Nestor, siya na ang humakbang pasulong. Tumingin siya hindi bilang isang kliyente, kundi bilang isang kapwa-tao. "Ginoo," mahinahon niyang sabi. Huminga siya ng malalim. "Nawalan po ako ng asawa sa aksidenteng iyon. At kamakailan lang, parang nawalan na rin po ako ng anak." Natigilan si Mang Nestor. Ang mga salita ni Elena ay hindi tungkol sa kaso, kundi tungkol sa sakit. "Hindi po ako humihingi ng tulong para sa akin," pagpapatuloy ni Elena. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. "Para po ito sa alaala ng isang mabuting ama, para malaman niyang hindi ko siya sinukuan, para sa katarungan na ipinagkait sa kanya." Walang nagsalita. Tanging ang ihip lang ng hangin at ang huni ng mga kuliglig ang maririnig. Isang batang babae, mga 4 na taong gulang, ang biglang lumabas mula sa loob ng bahay
at yumakap sa binti ni Mang Nestor. Tay! Napatingin si Mang Nestor sa anak niya. Pagkatapos ay kay Elena. Sa mukha ni Elena, nakita niya hindi lang ang isang byuda, kundi ang isang ina. Sa isang iglap, tila nagbago ang lahat sa kanyang mga mata. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, konsensya. Yumuko siya, nanginginig ang mga kamay. Tumingin siya sa sahig na lupa, tila nahihihiya sa sarili. Simula niya, ang boses ay halos hindi marinig. May itinatago akong kopya ng logbook ng araw na yon. Ang resibo ay tila isang baga na pumapaso sa kamay ni Marco. Paulit-ulit niyang binasa ang mga nakasulat dito. Ang pangalan ng kanyang ina, ang bagay na isinangla, ang petsa. Bawat detalye ay isang martilyo na pumupukpok sa kanyang konsensya. Ginigiba ang lahat ng kasinungalingan na itinayo ni Isabel sa paligid niya. Para sa future, praktikal lang tayo. Para rin sa kanya to. Mga kasinungalingan. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Nagdahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam, isang dahilan na hindi malayo sa katotohanan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang lagnat na hindi maalis-alis. Habang wala si Isabel, kinuha niya ang kanyang wallet at tahimik na lumabas ng bahay. Ang sanglaan ay nasa isang masikip na eskinita sa Quiapo, isang lugar na sinadya niyang puntahan para walang makakilala sa kanya. Habang nakapila, nakayuko lang siya, pinipilit itago ang kanyang mukha. Ang bawat tao sa paligid ay tila alam ang kanyang kasalanan, tila hinuhusgahan siya ng kanilang mga mata. Papatubos po, sabi niya sa lalaki sa likod ng rehas na bakal. Ang boses ay halos hindi marinig. Inabot niya ang resibo at ang bayad. Walang tanong na kinuha ng lalaki ang isang maliit na plastik at inilapag ito sa counter. Sa loob, ang dalawang simpleng gintong singsing ng kanyang mga magulang. Nang hawakan ni Marco ang mga singsing, ang bigat nito ay tila bigat ng buong mundo. Ang malamig na metal sa kanyang palad ay isang paalala ng init ng pagmamahal na kanyang winasak. Hindi siya umuwi kaagad. Nagmaneho siya, walang tiyak na patutunguhan, hanggang sa ang kanyang mga kamay, na tila may sariling isip, ay nagdala sa kanya pabalik. Pabalik sa mga kalyang dati niyang tinatawag na tahanan. Huminto siya sa isang kanto, sapat ang layo para hindi mapansin, pero sapat ang lapit para makita. Ang karinderya ni Aling Lydia. At doon, sa ilalim ng kulay kahel na tolda, nakita niya ito, ang kanyang ina. Mas payat si Elena. May mga bagong guhit ng pagod sa kanyang mukha, pero mabilis pa rin ang kanyang mga kilos. Nakita niya itong nagpupunas ng mesa, nakangiting nag-aabot ng sukli sa isang customer at inililigpit ang mga pinagkainan. Isang retiradong nurse, isang babaeng dapat sana ay nagpapahinga na, ay ngayon ay nagtatrabaho sa isang maliit na kainan dahil sa kanya. Humigpit ang kapit ni Marco sa manibela. Ang mga buko ng kanyang daliri ay namumuti. Ang dalawang singsing sa kanyang bulsa ay tila nag-aapoy. Ang lahat ng dahilan ni Isabel, lahat ng pangako ng isang magandang kinabukasan, ay gumuho sa isang iglap. Ang nakikita niya sa harap niya ay ang katotohanan. Isang katotohanang masakit, brutal, at kasalanan niya lahat. Ang hiya ay tila isang lason na gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi niya kayang harapin ito. Hindi pa. Paandarin na sana niya ang makina para tumakas, para bumalik sa kanyang huwad na buhay. Ngunit sa sandaling iyon, lumabas si Aling Lydia mula sa karinderya, nagpupunas ng kamay sa kanyang duster. Tumingin ito sa paligid at ang mga mata nito ay dumapos sa kanyang sasakyan. Tumigil ito. Itinukod nito ang mga kamay sa kanyang baywang. Tinitigan nito ang kotse na para bang ang tinted na salamin ay walang silbi. At sa gitna ng ingay ng kalye, isang boses ang bumasag sa katahimikan sa loob ng sasakyan ni Marco. Isang boses na malinaw, daskol
at hindi mapagkakamalan. Marco, ikaw ba yan? Ang hangin sa loob ng courtroom sa ikalawang pagkakataon ay mas mabigat, mas siksik sa tensyon. Bawat paghinga ay tila naririnig. Muling naroon ang hukbo ng mga abogado ng CGS Construction. Mas kumpiyansa ngayon, sigurado sa kanilang panalo. Sa kabilang panig, si Elena at Attorney David ay tahimik lang. Walang karagdagang papeles, walang bagong folder, tanging ang kanilang presensya lamang. The court calls this session to order. Anunsyo ng hukom. Attorney David, do you have any new evidence or a new witness to present? Otherwise, this court will proceed with the dismissal. Ngumisi si Attorney Mendoza. Ito na ang hinihintay niya. Yes, Your Honor. Kalmadong sagot ni Attorney David. Sabay tayo. We call to the stand, Mr. Nestor Velasco. Nagkaroon ng bulungan sa buong silid. Si Attorney Mendoza ay natigilan. Ang ngisi sa kanyang labi ay biglang naglaho. Mula sa pinto sa likod, pumasok si Mang Nestor. Nanginginig ang kanyang mga binti, pero diretso ang kanyang tingin. Naglakad siya papunta sa witness stand. Bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Umupo siya at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng Biblia. Sinimulan ni Attorney David ang kanyang mga tanong. Dahan-dahan, binibigyan ng kumpiyansa ang kanyang testigo. Inilarawan ni Mang Nestor ang kanyang trabaho sa construction site, ang pagkakaibigan nila ni Roberto Ramirez, ang pagiging maingat nito. Pagkatapos, ang huling tanong. Mang Nestor, on the day of the accident, what did you witness? Huminga ng malalim si Mang Nestor. Ang mga mata niya ay nakatingin sa kawalan. Tila binabalikan ng isang madilim na alaala. Ang harness, ang safety harness ni Roberto, depektibo. Sabi niya, ang boses ay basag. Ilang beses na naming inireport sa supervisor na kailangan ng palitan. Sabi niya, okay na yan, kaya pa yan. Gusto nilang makatipid sa gamit. Isang malakas na, objection, Your Honor, hearsay! Ang umalinggaw-ngaw mula kay Attorney Mendoza. Sustained, sabi ng hukom. Hindi natinag si Attorney David. Do you have any proof of this, Mang Nestor? Doon, inilabas ni Mang Nestor mula sa kanyang bulsa ang isang maliit, luma, at halos madurog ng logbook. Inabot niya ito sa clerk ng korte. Naitago ko po ang logbook ng araw na yon. Nakasulat po dyan ang report namin tungkol sa depektibong harness at ang pirma ng supervisor na tumanggap ng report. Para itong isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Nagkagulo ang panig ng depensa. Si Attorney Mendoza ay namutla. Sinubukan niyang questionin ang kredibilidad ni Mang Nestor. Hindi po ba't binigyan ka ng kumpanya ng malaking halaga para sa early retirement mo ilang linggo lang matapos ang aksidente? Pasigaw na tanong ni Attorney Mendoza. Oo, kalmadong sagot ni Mang Nestor. At sa unang pagkakataon, tumingin siya ng diretso sa mga mata ng abogado. Pera para sa aking pananahimik. Humarap siya sa hukom. Maari ninyong bilhin ang aking pananahimik noon, pero hindi ninyo kayang bilhin ang konsensya ko habang buhay. Katahimikan. Isang katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Wala nang masabi si Attorney Mendoza. Umupo siya talunan. Napatingin si Elena kay Mang Nestor, isang tingin ng pasasalamat na walang katumbas na salita. Sa likod ng takot, sa likod ng mga taon ng pananahimik, naroon ang isang marangal na tao. Tiningnan ng hukom ang logbook, pagkatapos ay ang buong courtroom. Kinuha niya ang kanyang gavel, itinaas ito. Isang malakas na pukpok. 2. 3. Ang buong silid ay naghihintay, hindi humihinga, nag-aabang sa mga salitang babago sa lahat. Ang mga salita ng hukom ay tila musika sa pandinig ni Elena. This court finds CGS Construction guilty of gross negligence, resulting in wrongful death. The defendant is ordered to pay the plaintiff, Mrs. Elena Ramirez, the full amount of 10 million pesos in compensatory and moral damages. 10 milyong piso. Hindi na proseso agad ng isip ni Elena ang numero.
Ang tanging naramdaman niya ay isang malaking paggaan ng dibdib na para bang isang napakabigat na bato na pinasa niya sa loob ng maraming taon ay biglang inalis. Napatingin siya kay Attorney David na nakangiti sa kanya, isang namangiting pagod pero puno ng tagumpay. Napatingin siya kay Mang Nestor na tahimik na umiiyak sa isang sulok. Hindi niya namalayan, umiiyak na rin pala siya. Mga luha ng pasasalamat, ng katarungan, at ng kapayapaan. Ang balita ay mabilis na kumalat, lalo na sa tulong ng ilang reporter na naroon sa hearing. Ang kwento ng biyudang lumaban sa higanting korporasyon ay naging laman ng social media at mga lokal na pahayagan. Sa kabilang banda ng syudad, sa malamig at modernong bahay, walang kamalay-malay si Marco sa tagumpay ng kanyang ina. Ang tanging laman ng isip niya ay ang galit at pagkalito matapos ang pag-uusap nila ni Isabel tungkol sa plano nitong ibenta ang bahay. Habang nagtatalo sila, isang malakas na katok ang narinig nila mula sa pinto. Hindi ito isang ordinaryong katok. Ito ay malakas at mapilit. Pagbukas ni Marco ng pinto, bumungad sa kanya ang ilang unipormadong pulis kasama ang isang grupo ng mga taong galit na galit ang mukha. Siya po yan! Siya po si Isabel Cruz! Manloloko! Sigaw ng isang babae mula sa grupo. Isabel Cruz? Tanong ng isang pulis, hawak ang isang warrant of arrest. Inaaresto ka namin para sa kasong large-scale estafa. Napatanga si Marco. Mula sa likod niya nakita niyang namutla si Isabel, ang babaeng palaging kalmado at kontrolado, ay ngayon ay hindi maipinta ang mukha sa takot. Teka, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Marco sa mga pulis. Marami na pong nabiktima ang babaeng yan, paliwanag ng isa pang pulis. Yung investment scheme niya, modus lang po iyon. Lahat ng pera, tinangay niya. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isip ni Marco. Ang mga utang, ang deadline, ang pagmamadaling ibenta ang bahay. Hindi ito para sa kanilang future. Ito ay para makatakas. At siya ang ginamit niyang daan. Habang pinupusasan ng mga pulis si Isabel, nagpumiglas ito. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, hindi sa pagsisisi. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Wala kang kwenta. Sigaw niya. Ang bawat salita ay puno ng kamandag. Ang lambing sa kanyang boses ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang tinig na nakakakilabot. Masyado kang mahina. Kung hindi ka lang naging sentimental sa nanay mo, sana nakatakas na ako. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ang mga salitang iyon, ang huling pumatay sa anumang natitirang pagmamahal o awa ni Marco para sa kanya. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng ipinagkanulo niya ang sariling ina, ay isa palang halimaw. At siya, sa kanyang pagiging bulag, ang nagbukas ng pinto para papasukin ito sa kanilang buhay. Habang inilalabas ng mga pulis si Isabel, naiwan si Marco sa gitna ng sala. Nakatayo sa gitna ng mga mamahaling gamit, sa gitna ng bahay na ninakaw niya, sa gitna ng guho ng kanyang buhay. Ang 10 milyong piso ay hindi nagtagal sa bangko. Hindi ito ginastos ni Elena sa bagong damit, alahas, o sa isisang magarang kotse. Hindi niya sinubukang bawiin ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Sa halip, ilang linggo lang matapos matanggap ang pera, dinala niya si Aling Lydia at Attorney David sa isang luma at napabayaang gusali sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Dati itong isang maliit na dormitoryo na matagal nang inabandona. Ang mga pader ay puno ng sulat, ang mga bintana ay basag, at ang hardin ay nilamon na ng matataas na damo. Dito, sabi ni Elena, ang mga mata ay nagniningning sa isang pangarap na siya lang ang nakakakita. Dito natin itatayo. Itatayo ang ano, Elena? Nagtatakang tanong ni Aling Lydia. Ang bahay kalinga ni Elena. Sagot niya. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang kanlungan para sa mga inang nawalan, para sa mga babaeng naloko
at pinagsamantalahan, isang lugar kung saan pwedeng magsimulang muli. Ang balita tungkol sa kanyang plano ay mabilis na kumalat sa kanilang komunidad. Ang kwento ng kanyang pagbangon ay naging isang alamat, isang paalala na kahit gaano ka pakalugmok, may pag-asa. At ang pag-asang yon ay nakakahawa. Isang Sabado ng umaga, nagsimula ang paglilinis. Dumating si Aling Lydia, may dalang isang malaking kaldero ng kutsinta at mainit na kape. Sumunod ang iba pa nilang mga dating kapitbahay, may bitbit na mga walis, pasahan at pandakot. Maging si Attorney David ay dumating, nakamaong at t-shirt, handang magbuhat at maglinis. Ang dating tahimik na gusali ay napuno ng tawanan, ng tunog ng pagkayod, at ng diwa ng bayanihan. Habang nagwawalis si Elena sa may pasilyo, isang maliit na batang babae ang lumapit sa kanya. Si Nene, ang apo ng isa sa mga tumutulong. May iniaabot ito sa kanya. Isang maliit na alkansyang baboy na yari sa plastik. Halos puno na ng mga barya. Para po sa bahay ninyo, Nanay Elena, sabi ng bata sa malambing na boses. Natigilan si Elena. Dahan-dahan niyang kinuha ang alkansya. Ang bigat nito sa kanyang palad ay tila mas mabigat pa kaysa sa 10 milyong piso. Isang luhang mainit ang pumatak sa kanyang pisngi. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Sa sandaling iyon, alam niyang tama ang kanyang desisyon. Sa gitna ng masayang pagkakagulo, sa gitna ng pag-asa na muling nabubuo, isang anino ang tumigil sa may tarangkahan. Isang figura. Gula-gulanit ang damit, payat na payat, at may desperasyon sa mga mata. Huminto ang lahat sa kanilang ginagawa. Ang tawanan ay napalitan ng katahimikan. Lahat ng mga mata ay napako sa bagong dating. Tumingin ito sa paligid. Hinahanap ang isang mukha sa gitna ng maraming tao. At nang makita nito si Elena, ang mga mata nito ay napuno ng isang sakit na hindi kayang ilarawan ng salita. Si Marco. Sa harap ng lahat ng taong naroon, sa harap ng kanyang ina, dahan-dahan siyang lumuhod sa maruming lupa. Ang katahimikan sa paligid ay nakakabingi. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pag-iyak ni Marco. Isang tunog ng paghihinagpis na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Nakayuko ang kanyang ulo. Ang noo ay halos sumayad na sa lupa, na para bang hindi niya kayang salubungin ang tingin ng kahit sino. Ang mga dating kapitbahay ay nagbubulungan. May mga matang puno ng awa, mayroon ding puno ng paghuhusga. Ang kapal ng mukha. Kawawa naman si Elena. Tingnan mo, parang basahan. Hindi kumibo si Elena. Naglakad siya palapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap ng kanyang anak. Tinitigan niya ang likod nito, ang likod na dati niyang hinahaplos kapag nilalagnat ito, ang likod na dati niyang pinapasan nung bata pa ito. Dahan-dahan, yumuko si Elena. Hindi para sumbatan siya, hindi para saktan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Marco. Isang haplos na pamilyar, isang haplos na minsan nang naging mundo para kay Marco. Sa pagdampi ng kamay ng ina, lalong humagulgol si Marco. Ma, patawarin mo ko, ma. Patawad. Paulit-ulit niyang sinasabi sa gitna ng kanyang mga hikbi. Tumayo ka dyan, Marco. Mahinahon, ngunit may awtoridad na, sabi ni Elena. Dahan-dahang tumayo si Marco, pero hindi pa rin makatingin ng diretsyo. Ang hiya ay isang pader sa pagitan nila. Halika, sabi ni Elena, at hinila niya ito palayo sa mga matang mapanuri, papunta sa isang tahimik na sulok sa likod ng gusali, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Doon, sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata at nakita ni Elena ang lahat, ang pagsisisi, ang sakit, ang pagkawasak. Hindi na ito ang Marco na naging sunod-sunuran kay Isabel. Hindi na rin ito ang Marco na walang awang nagtaboy sa kanya. Ang nasa harap niya ngayon ay ang kanyang anak, ang kanyang batang nawawala.
na sa wakas ay nakauwi na. Walang sumbatan, walang tanong na, bakit mo ginawa sa akin to? Inilabas ni Elena ang isang panyo mula sa kanyang bulsa. Isang lumang panyo na may burdang bulaklak sa gilid. Maghilamos ka muna anak, sabi niya. Ang boses ay malumanay habang inaabot ang panyo. Pagkatapos, tulungan mo akong magbuhat ng mga sementong ito. Natigilan si Marco. Hindi niya inaasahan ito. Inaasahan niya ang galit, ang sigaw, ang pagtataboy. Pero hindi ito. Hindi isang salita ng pagpapatawad, kundi isang alok ng gawain, isang pagkakataon. Nanginginig ang mga kamay ni Marco nang abutin ng panyo. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang inaasahan niya ay sampal, sigaw, sumbat, pagtataboy. Pero hindi ito. Isang panyo. At isang utos, isang simpleng gawain na ibinibigay sa isang kapamilya, hindi sa isang kaaway. Tumango lang siya, hindi makapagsalita dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Naglakad siya papunta sa isang lumang gripo sa gilid ng gusali. Binuksan niya ito at hinayaan ang malamig na tubig na dumaloy sa kanyang mga kamay, sa kanyang mukha. Hinugasan niya ang mga luhang tuyo, ang alikabok ng ilang araw na paglalakbay sa kung saan-saan, ang dumi ng kanyang pagkakasala. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Humarap siya sa mga sako ng semento na nakatambak malapit sa puno. Mukha itong mabigat. Mukha itong imposible para sa kanyang nanghihinang katawan. Pero lumapit siya. Yumuko. Ang mga braso niya na nanghina dahil sa gutom at kawalan ng tulog ay nanginginig pa rin. Hinawakan niya ang magaspang na sako. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas, ang lahat ng kanyang pagsisisi. Dahan-dahan, itinaas niya ito sa kanyang balikat. Ang bigat nito ay halos magpaluhod sa kanya, pero hindi siya bumitaw. Bawat butil ng semento ay tila kabayaran sa bawat patak ng luhang ipinatak niya sa kanyang ina. Mula sa di kalayuan, pinanood siya ni Elena. Walang ngingiti, walang luha, tanging isang tahimik na pagmamasid lang. Nakikita niya ang panginginig ng mga binti ng kanyang anak. Nakikita niya ang pawis na namumuo sa noo nito. Nakikita niya ang bawat hirap sa paghakbang nito papunta sa loob ng gusali. Ang pagpapatawad ay hindi isang salita na binibigkas lang. Ito ay isang sako ng semento na binubuhat. Ito ay isang panyo na inaabot. Para punasan ang luha, ito ay isang pagkakataon para magsimulang muli. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Hindi niya kailangang sabihing, pinapatawad na kita. Ang pagpayag niyang manatili si Marco, ang pagbibigay niya rito ng gawain, iyon na mismo ang pagpapatawad. Nang makabalik si Marco para sa ikalawang sako, huminto siya sandali sa harap ni Elena. Ang kanyang paghinga ay malalim at pagod. Ma, sabi niya, ang boses ay paos. Salamat. Hindi sumagot si Elena. Tumingin lang siya sa mga mata ng kanyang anak. Ang mga matang dati blanco at malamig ay ngayon, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ay may buhay na ulit. Isang buhay na handang magbayad sa kanyang mga pagkakamali. Tumango lang si Elena, isang bahagyang tango na nagsasabi ng lahat. Pagkatapos, ay tumalikod na siya at bumalik sa mga taong naghihintay. Iniwan si Marco na magpatuloy sa kanyang pagbubuhat, ang unang hakbang sa mahabang daan ng paghilom. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating abandonadong gusali ay isa ng tunay na tahanan. Ang mga pader ay pininturahan ng masasayang kulay. Sa hardin, may mga tanim ng gulay at mga bulaklak. Ang hangin ay puno ng amoy, ng nilulutong pagkain at paminsan-minsan, ng tawa ng mga batang pansamantalang nakikitira roon kasama ng kanilang mga ina. Ang bahay kalinga ni Elena ay naging kanlungan. Si Elena ang naging ilaw at puso ng tahanan. Siya ang nanay Elena ng lahat. Ang kanyang munting opisina ay laging bukas
para sa mga nangangailangan ng payo, ng karamay sa pag-iyak, o ng isang mahigpit na yakap. At si Marco, siya ang naging mga kamay at paa. Hindi siya pala salita. Bihira siyang makisalamuha. Ang kanyang pagsisisi ay hindi niya idinadaan sa salita, kundi sa bawat patak ng kanyang pawis. Siya ang tagakumpuni ng sirang gripo, ang tagabuhat ng mabibigat na sako ng bigas, ang tagalinis ng baradong kanal. Walang utos na hindi niya sinusunod, walang trabahong kanyang tinatanggihan, gaano man ito kabigat o kadumi. Tinanggap niya ang kanyang lugar bilang isang taong nagsisimulang muli, mula sa pinakababa. Isang hapon, may dumating na bagong residente, si Lorna, isang batang ina, na halatang takot at pagod mula sa mahabang biyahe. Habang kinakausap ni Elena ang mga social worker na naghatid sa kanya, naupo si Lorna sa isang sulok ng sala, yakap-yakap ang kanyang natutulog na sanggol at tahimik na umiiyak. Sakto namang katatapos lang ni Marco na ayusin ang isang sirang upuan. Nakita niya ang babae. Sa isang iglap, nakita niya sa mukha nito ang parehong itsura ng kawalan ng pag-asa na minsan niyang nakita sa kanyang ina. Nailang siya. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi siya magaling sa mga salita. Gusto niyang tumalikod at maghanap ng ibang gagawin, pero may pumigil sa kanya. Ang alaala ng isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Ang simpleng kabaitan na sumagip sa kanyang ina. Naglakad siya papunta sa kusina. Kumuha siya ng isang baso, sinalinan ito ng malinis na tubig mula sa dispenser. Dahan-dahan siyang lumapit sa babae. Naramdaman ni Lorna ang kanyang presensya at nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata ay puno ng pag-iingat. Inabot ni Marco ang baso. "Ate," sabi niya sa mahinang boses, medyo nahihiya. "Tubig po muna." Kinuha ni Lorna ang baso. Ang mga daliri nito ay nanginginig. Mula sa pintuan ng kanyang opisina, nakita ni Elena ang lahat. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Pinanood lang niya ang kanyang anak na sa kanyang sariling paraan, sa kanyang sariling tahimik at medyo awkward na paraan, ay nagpapakita ng habag. At doon, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Isang ngiting hindi pilit, hindi malungkot, isang ngiting payapa at puno ng pagmamalaki. Isang taon ang lumipas. Mula sa balkonahe ng bahay Kalinga, tanaw ni Elena ang paglubog ng araw sa Maynila. Ang dating marahas na kulay kahel ay isa ng malambot na kulay rosas at lila. Tila isang pangako ng isang mapayapang gabi. Sa ibaba, sa hardin, naririnig niya ang halakhak ng mga bata at ang mahinang kwentuhan ng mga ina na naghahanda para sa hapunan. Ito na ang kanyang musika, araw-araw. Isang magaan na yabag ang narinig niya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon. Isang mainit na alampay ang maingat na ipinatong sa kanyang mga balikat. "Baka lamigin kayo, ma," mahinang sabi ni Marco. Tumatayo na ngayon sa kanyang tabi. Hindi na siya ang Marco na gulagulanit at wasak. Ang katawan niya ay muling nagkalaman. Ang kanyang mga mata, bagamat may bakas pa rin ng nakaraan, ay mayroon ng kislap ng layunin. Kumukuha siya ngayon ng kurso sa social work sa isang community college at siya ang pinakapinagkakatiwalaang kuya ng lahat sa bahay Kalinga. "Maganda ang paglubog ng araw, ma," sabi niya. Ngumiti si Elena. "Oo, anak. Alam mo, minsan, naaalala ko pa rin ang luma nating bahay. Ang bawat sulok noon. Walang pait sa kanyang boses. Tanging isang matamis na alaala na lang." Tumingin si Marco sa gusaling naging tahanan nila. Nakita niya ang mga ilaw na unti-unting sumisindi sa bawat bintana. Bawat isa ay isang kwento ng pagbangon. "Mas matibay po ang bahay na ito," sagot ni Marco, "dahil itinayo sa puso." Naramdaman ni Elena ang pagtulo ng isang mainit na luha sa kanyang pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng kagalakan. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak
na nakapatong sa kanyang balikat. Magkahawak kamay nilang pinanood ang huling sinag ng araw na nagpaalam sa abot-tanaw. Natagpuan na nila ang kapayapaan, hindi sa paglimot sa nakaraan, kundi sa pagyakap dito at pagbuo ng isang mas makabuluhang kinabukasan mula sa mga guho nito. At sa gabing iyon, sa tahimik na balkonahe ng bahay Kalinga, napatunayan na ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar na gawa sa pader at bubong. Ito ay isang lugar kung saan ang isang pusong nasaktan ay natututong magpatawad at ang isang kaluluwang naligaw ay nahahanap ang daan pabalik. At iyan, mga minamahal naming tagapakinig, ang walang hanggang kapangyarihan ng puso ng isang inang Pilipina. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elena at Marco. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyong pakikinig at sa pagsama sa amin sa bawat pagpatak ng luha at pag-usbong ng pag-asa. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang tagpong iyon kung saan si Nanay Elena ay pinalaya sa ilalim ng ulan, ramdam na ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Ang kwentong ito ay hango sa mga bulong ng tunay na buhay, sa mga sakripisyong hindi nakikita, at sa tibay ng pusong handang magpatawad. Dahil naniniwala ako na sa bawat isa sa atin, mayroong isang maliit na kandila ng pag-asa na hindi kayang patayin ng anumang unos. At ang pagpapatawad, bagamat mahirap, ay ang nag-iisang susi na nagpapalaya hindi lang sa pinatatawad, kundi lalo't higit sa nagpapatawad. Kaya naman, nais kong iwan sa inyo ang isang tanong. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Elena, sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil, kaya mo bang buksan muli ang iyong puso para magbigay ng pangalawang pagkakataon? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyo, sana'y i-like at i-share ninyo ito upang mas marami pa tayong maabot na puso. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso